Marshall Peak, Kabanata 4129. Walang humpay. Agad na namula ang mukha ni Yuhi. Hindi naman sa naawa siya sa kanyang lihim na kayamanan. Kahit na ang lihim na kayamanan ay hindi masama, ito ay hindi partikular na mahalaga. Gayunpaman, ang bangka ay nawasak sa panahon ng pagtakas, at ang hinaharap ay madilim. Bagamat alam niya na si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space at mahusay sa pagtakas, sa ilalim ng pagtugis ng Chixing, maaaring hindi maging kapaki-pakinabang ang Dao of Space. Noon, hinabol din niya si Yang Kai sa kawalan at naranasan ang lalim ng teleportation ni Yang Kai. Gayunpaman, sa huli, nahuli pa rin si Yang Kai. Isa siyang 5th grade Heaven Opening Realm, at si Zhao Baichuan ay isa ring 5th grade Heaven Opening Realm. Nagawa niyang ibagsak si Yang Kai noon, kaya paano mabibigo si Zhao Baichuan? Nang paalisan na sana niya si Yang Kai at manatili muna sa likod para lumaban sandali, nakita niyang ngumisi si Yang Kai. Kung gusto mong maglaro, paglalaroan ka ng haring ito. Tingnan natin kung sino ang makakapaglaro kung sino. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isinaaktibo niya ang Law of Space at nag-teleport ng libu-libong milya ang layo. Nakakalungkot na walang mapagtataguan sa malawak na kawalan na ito. Kahit na malayo sila, mabilis silang nadiskubre ng mga tao ng Chixing at patuloy silang hinabol. Ang bilis ng Bailian Peak ay katawa-tawa na mabilis, at sila ay patuloy na nagkakalapit sa isa't isa. Sinabi ni Yuhi, "Young Master, bakit hindi tayo pumunta sa Heavenly Temple? Mayroon ding Heavenly Temple sa malaking teritoryong ito. Nag-iwan ako ng Heavenly Temple doon, para madala kita doon." Ang Heavenly Temple ay isang kuta na itinayo sa pamamagitan ng magkasanib na pagsisikap ng maraming paraiso. Lahat ng labanan ay ipinagbabawal doon. Hanggat nakakapagtago sila sa Heavenly Temple, magiging ligtas silang dalawa. Imposible para kay Zhao Baichuan at sa iba pa na humabol sa Heavenly Temple para mahirapan sila. Umiling si Yang Kai, "Maaari tayong magtago saglit, ngunit hindi tayo maaaring magtago magpakailanman. Kahit na pumunta tayo sa Heavenly Temple, hindi tayo maaaring magtago doon magpakailanman." Napaisip si Yuhi at pumayag. Bagamat ligtas ang Heavenly Temple, hindi sila makapagtago dito magpakailanman. Tumigil siya sa panghihikayat sa kanya. Pagkatapos mag-teleport, ni-relax ni Yang Kai ang kanyang isip at hinayaan si Yuhi na gamitin ang kanyang kapangyarihan para balutin siya. Kung tutusin, ang bilis niya ay hindi kasing bilis ni Yuhi. Sa oras na ito, mas mabuting hayaan siyang magkusa. Mabilis silang hinabol ni Bailian Feng mula sa likuran. Nang makarating sila sa isang tiyak na distansya, pumalit si Yang Kai at muling nag-teleport. Sa 100 Refining Peak, tinadyakan ni Zhao Baichuan ang kanyang mga paa sa galit habang si Chen Tianfei ay nagmura din ng malakas. Ang munting brat na ito na may apelyidong Yang ay napakagaling sa pagtakbo. Bagamat matagal na niyang narinig na ang mga bihasa sa Space Principles ay bihasa sa pagtakas, ngayon lang niya ito tunay na nasaksihan. Kung hindi niya tatakan ang espasyo sa paligid niya, hindi niya talaga mapipigilan ang kanyang mga galaw. Gayunpaman, napanatili ni Yang Kai ang isang tiyak na distansya mula sa kanila, hindi binibigyan sila ng pagkakataong aisil ang langit at lock ang lupa. Pagkatapos ng ilang araw ng patuloy na pagtugis, ang Chixing at ang iba pa ay walang magawa kay Yang Kai. Sa isang tiyak na sandali, biglang napabulala si Yuhi. "Young Master, ang ilan sa kanila ay naubusan." Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at lumingon sa likod, para lamang makita ang ilang figure na bumaba mula sa 100 Refinement Peak. Kaagad pagkatapos, ang mga sil ng kamay ay nagbago, at ang liwanag ng isang pormasayon ay sumikat sa ilalim ng mga paa ng mga taong iyon. Ito ang liwanag ng Universe Escape Technique. Hindi niya napigil ang mapaungol ng malamig. Pumunta sila sa Universal Hall. Ang dalawa sa kanila ay patungo sa direksyon ng Universal Hall, kung saan matatagpuan ang malaking teritoryong ito. Naisip siguro ng mga tao ni Chixing na gusto nilang sumilong sa Universal Hall, kaya nagpadala sila ng ilang tao sa unahan nila para pigilan sila. Hindi nila alam na kung gusto talaga ni Yang Kai at Yuhi na pumunta sa Universal Hall, matagal na nila itong ginawa. Bakit may kalokohan silang lilipad? Gayunpaman, ito ang epekto na gusto ni Yang Kai. Nang makitang umalis ang mga taong iyon, agad na pinalipat ni Yang Kai si Yuhi ng direksyon. Sa 100 Refinement Peak, galit na galit si Zhao Baichuan na halos lumuwa siya ng isang subo ng dugo. Paanong hindi niya malalaman na nahulog siya sa panloloko ni Yang Kai? Gayunpaman, huli na para magsisi ngayon. Ang mga master ng Heaven Opening Realm ay nakapunta na sa Universal Hall, at ang distansya ay masyadong malayo. Imposibleng makipag-ugnayan sa kanila sa maikling panahon. Natarante si Chen Tianfei. Saan pupunta ang brat na ito? Hindi rin alam ni Zhao Baichuan, ngunit makalipas ang 2 araw, alam niya kung ano ang pinaplano ni Yang Kai.
Talagang pinaplano niyang lisanin ang malaking teritoryong ito at pumasok sa isa pang malaking teritoryo. Sa harap ng Territory Gate, pinaandar ni Yang Kai ang Territory Shuttle at dumaan kasama si Yuhi, na direktang pumasok sa isa pang malaking teritoryo. Makalipas ang isang oras, bumulusok ang 100 Refinement Peak sa Territory Gate, ngunit sa pagtingin sa paligid, walang laman ang paligid. Walang bakas ni Yang Kai. Hanapin mo siya. Kahit maghukay ka ng 3 talampakan sa lupa, kailangan mo siyang hanapin. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, wala nang susunod. Galit na sigaw ni Zhao Baichuan. Halos 30 numero ang agad na lumipad palabas mula sa 100 Refinement Peak. Ang ilan ay agad na nagkalat sa lahat ng direksyon, habang ang iba ay gumamit ng Universal Escape Technique upang magtungo sa Universal Hall. Kinokontrol mismo ni Zhao Baichuan ang 100 Refinement Peak upang mapabilis ang pasulong at magpatuloy sa paghahanap. Gayunpaman, dahil sa mga aksyon ni Yang Kai, wala siyang pagpipilian kundi ang makipaghiwalay. Ngayon, mayroon na lamang 12 o higit pang mga master ng Heaven Opening Realm na natitira sa 100 Refinement Peak. Ang lihim na kayamanan ng 100 Refinement Peak ay mas malakas at mas mabilis kapag mas maraming tao ang magagamit nito. Ngayon, halos 12 na lang ang natitira, kaya mas mabagal ito kaysa dati. Sa lalong madaling panahon, nagpadala ng clue ang isang subordinate at natagpuan si Yang Kai. Pagtingin sa kanyang ruta, papunta talaga siya sa Territory Gate. Tahimik na kinuha ni Zhao Baichuan ang map of the universe at tiningnan ang kanyang lokasyon. Mabilis siyang gumawa ng desisyon at inalis ang 100 Refinement Peak bago ay activate ang Universe Escape Technique kasama ang mga natitirang Heaven Opening Realm Cultivator, patungo sa Heavenly Palace sa rehiyong ito. Walang tigil sa pagpapahinga, nagmamadali siyang lumabas ng Heavenly Hall at nakipagkita sa isa sa kanyang mga subordinate. Agad na nagulat ang taong iyon. Great Master, nalaman ko na ang 2 tao noon ay pumunta sa Heavenly Palace at papunta na ngayon sa direksyon na iyon. Ano pa ang dapat sabihin? Muling ipinatawag ang 100 Refinement Peak, iwinagayway ni Zhao Baichuan ang kanyang kamay. Habulin. Pagkalipas ng 2 araw, gaya ng inaasahan, nakita niya sa di kalayuan ang mga figure ni Yang Kai at Yuhi. Sa harap, may naramdaman din si Yang Kai at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin. Hindi maiwasang magdilim ang mukha niya. Para silang mga multo, si Chixing at ang iba ay parang mga uod na hindi matitinag. Sinabi ni Yuhi, Young Master, bakit hindi ka sumilong sa aking Kuiwei Palace? Ang Kuiwei Palace ang kanyang paksayon. Ayon sa dibisyon ng 3,000 Realms, kasama niya, isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, halos hindi ito maituturing na second-class faction. Gayunpaman, ang katotohanan ay medyo komplikado dahil siya ang nag-iisang Heaven Opening Realm Master sa Kuiwei Palace, at ito ay isang napakaliit na spirit state. Bukod sa kanya, ang iba ay pawang mga walang tirahan mula sa Emperor Realm o Cultivator sa ibaba ng Emperor Realm. Ang buong Kuiwei Palace ay mayroon lamang 100 tao, kaya mahigpit na pagsasalita, ang Kuiwei Palace ay hindi isang pangkat ng pangalawang klase. Dahil kahit na mayroong isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, nang walang kapangyarihan ng mana, ito ay mawawala maya-maya. Gayunpaman, si Yuhi ay namamahala sa Kuiwei Palace sa loob ng maraming taon, kaya't mayroon itong tiyak na halaga ng defensive power. Hanggat maabot nila ang Kuiwei Palace, hindi nila kailangang matakot kay Chixing at sa iba pa. Nasaan ang Kuiwei Palace? Tanong ni Yang Kai. Kinuha ni Yuhi ang universal map at ibinuhos ang kanyang kapangyarihan dito, itinuro ang isang lokasyon. Narito, sinuri ni Yang Kai at dahan-dahang umiling. Masyadong malayo, kailangan pa nating dumaan sa 7 malalaking teritoryo, hindi tayo makakarating sa oras. Kung gusto niyang dumaan sa 7 malalaking teritoryo, napakaraming hindi inaasahang pangyayari sa kalsada. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Walang ideya si Yuhi. Sinabi ni Yang Kai. Mayroon akong lugar na pupuntahan, ngunit kailangan kong makipagsapalaran. Noong una ay gusto niyang tumakas pabalik sa First Inn, ngunit ngayon ay tila hindi ito gagana. Napakalayo rin ng First Inn, at kailangan niyang dumaan sa ilang malalaking teritoryo. Sa halip na iyon, mas mabuting makipagsapalaran. At least, sa Heavenly Palace lang siya makakakulong. Pagkaraan ng 3 araw, dumaan ang 2 sa Territory Gate at pumasok sa susunod na malaking teritoryo. Wala pang 2 oras, hinabol sila ni 100 Refinement Peak, na ipinakita kung gaano sila kabilis. Kung hindi umasa si Yang Kai sa Space Divine Technique, matagal na siyang na-corner. Sa pagkakataong ito, natutunan ni Zhao Baichuan ang kanyang leksyon. Agad niyang pinatungo ang kanyang mga nasasakupan sa iba't ibang Territory Gate at tinatakan ang mga pangunahing kalsada upang maiwasang makatakas muli si Yang Kai. Sa daan,
Ang 12 ng mga subordinate ng Heaven Opening Realm sa ilalim niya ay medyo nakakalat, ngunit sa daan, ang ilan sa kanila ay muling nakipag-group sa kanya, kaya mayroon pa ring higit sa 30 subordinate na magagamit niya. Kasama ni Yang Kai si Yuhi, isang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator, sa kanyang tabi. Maliban sa kanya, walang ibang tao sa Crimson Star ang kalaban, ngunit may ilang mga 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Hanggat na ipamahagi ng maayos ang mga ito, hindi magiging problema na itali si Yuhi. Agad-agad, pinangunahan ni Chen Tianfei at Madam Qin ang ilang low-grade Heaven Opening Realm Cultivator palayo, ang magkapatid na Uyang at Bei Yushan ay humantong sa isa pang grupo palayo, at personal na hinabol ni Zhao Baichuan si Yang Kai. Pagkalipas ng ilang araw, biglang huminto ang tumatakas na sina Yang Kai at Yuhi, tahimik na nakatayo sa hangin. Nang makita ito, sumimangot si Zhao Baichuan. Hindi niya alam kung anong mga paka na mayroon si Yang Kai, ngunit nagpasya siya. Sa pagkakataong ito, kahit gaano pa siya kagaling magsalita, hindi niya ito papansinin at mahuhuli muna. Hinihimok si Bai Lianpik na mabilis na sumugod, si Zhao Baichuan ay nginisyan. Tumakbo, bakit hindi ka tumatakbo? Hindi na ako makatakbo. Ngumisi si Yang Kai, ngumuso si Zhao Baichuan. Dahil iyan ang kaso, pagkatapos ay masunurin kang sumuko at mas kaunting pisikal na sakit ang mararanasan mo. Sinabi ni Yang Kai, Great Master, hindi ka ba natatakot na imbestigahan ka ni Madam Lan dahil sa ginawa mong pag-move on sa akin? Napaka-protective ng Lady Boss ko. Kung magagalit ka sa kanya, natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Alam ng lahat na protection ng Lady Boss. Nang magambala si Lao Bai sa Heaven Opening Realm, nanumpa siyang sisirain ang mga puwersa sa likod ni Qi Jin sa galit. Kung hindi siya asenso sa 7th grade sa kanyang buhay. Ang gayong panata ay walang puso. Kung hindi niya magagawa, hindi talaga siya makaka-advance sa 7th grade. Nang marinig si Yang Kai na binanggit ang Lady Boss, nagpakita ng takot si Zhao Baichuan. Kahit na sinubukan niyang maabot ang 6th grade, wala siyang sapat na pundasyon kung tutuusin. Natural, hindi siya isang veteranong 6th grade tulad ng Lady Boss. Kung siya ang target niya, si Qi Xing ay matatapos na. Gayunpaman, saglit lang siyang nag-alinlangan. Ang napakalaking yaman ni Yang Kai ay naging dahilan para matukso siya. Ngumuso siya. Hanggat papatayin kita, paano malalaman nila Neuro ang nangyari? Tumanggo si Yang Kai. Kaya gusto ng Great Master na patayin kaming lahat. Kung gayon gusto mo akong sumuko ng masunurin. Naniniwala ka ba sa akin dahil lang sa sinabi ko? Ngumisi si Zhao Baichuan. Habang nagsasalita siya, daan-daang milya na ang layo niya. Malapit na niyang maabot ang limitasyon. Sa susunod na sandali, maaari niyang harangan ang lugar kung saan nakatayo si Yang Kai para pigilan siyang gamitin muli ang Law of Space. Sa sandaling ito, biglang ngumisi si Yang Kai sa kanya at ikanaway ang kanyang kamay. Tatandaan ko ang regalo ng Great Master ngayon. Gagantihan kita ng bukas palad sa hinaharap. Si Zhao Baichuan ay may masamang pakiramdam. Wala siyang pakialam. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kunin si Yang Kai at sumigaw. Sa tingin mo saan ka pupunta? Isang higanting kamay ang bumagsak at humawak sa kawalan, ngunit sa parehong oras, nawala ang mga figure ni Yang Kai at Yuhi. Si Zhao Baichuan ay nagmamadaling tumingin sa paligid, ngunit walang bakas ni Yang Kai. Sa pangunawa ng kanyang banal na pag-iisip, nawala rin sa kanya ang aura ni Yang Kai. Paano ito posible? Natigilan si Zhao Baichuan. Martial Peak, Kabanata 4130. Pagbabalik sa Seven Wonders Land. Bumalik sa Sunstar, sinubukan ni Yang Kai na nakawin ang bangkay ng Golden Crow, ngunit napalibutan siya at naharang ng maraming eksperto sa Heaven Opening Realm. Sa huli, umasa siya sa Space Spirit Bead para makatakas. Kung hindi dahil sa kanyang kamangmangan sa Universe Escape Technique, ligtas sana siyang nakatakas sa First In. Sa kasamaang palad, ginamit ng Lady Boss ang Universe Escape Technique upang bumalik sa First In para pigilan siya, na pinilit siyang gamitin ang Golden Annihilation Plume. Sa mga tuntunin ng bilis, kahit na sa Space Principles, hindi siya kasing bilis ng 100 Refinement Peak, at mahuhuli siya sa madaling panahon. Gayunpaman, sa pagpoposisyon ng Space Spirit Bead, maaari siyang mag-teleport ng malayo, kaya madali para sa kanya na iwaksi si Qi Xing at ang iba pa. Hanapin mo siya, dapat mahanap mo siya para sa akin. Malungkot ang mukha ni Zhao Baichuan habang umaatungal siya. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-aalala. Bagamat pansamantalang nawala si Yang Kai, nasa malaking teritoryo pa rin siya. Ang iba pang mga pinuno ay tinatakan na ang pasukan sa teritoryo, kaya't isang panaginip para kay Yang Kai na umalis sa malaking teritoryong ito. Sa 100 Refinement Peak, sunod-sunod na figure ang lumipad palabas, hinahanap si Yang Kai. Sa isang hindi kilalang lokasyon,
Ang isang Space Spirit Bead na lumulutang sa kawalan ay nagiba-iba kasama ng Space Principles, at dalawang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Kumislap ang mga mata ni Yang Kai, ngunit hindi niya inalis ang Space Spirit Bead, iniwan ito sa kinaroroonan nito. Naiwan niya ang butil na ito noong siya ay tumatakas. Siya ay nag-iwan ng higit sa 100 gayong mga kaayusan, halos sakop ang buong malaking teritoryo. Ang Space Spirit Bead ay napakaliit, at hindi ito kapansin-pansin sa malaking kawalan, kaya hindi mataas ang posibilidad na ito ay matuklasan. Ito ay iniwan dito bilang isang backup na plano, na nakakaalam kung kailan ito magiging kapakipakinabang. Tumingin si Yuhi sa paligid at hindi nakita si Chixing at ang iba pa, kaya alam niya na pansamantalang ligtas silang dalawa. Sinabi niya, "Young Master, saan tayo pupunta ngayon? Aalis ba tayo sa malaking teritoryong ito?" Umiling si Yang Kai. "Hindi tayo makaalis. Si Chen Tianfei at ang iba ay wala kahit saan. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na pumunta sila sa Territory Gate. Kung gusto nating umalis, tiyak na makikipag-aaway tayo sa kanila. Malakas ka, ngunit mas marami sila sa iyo. Baka hindi mo sila maalis. Kung pupunta ka sa Territory Gate, mapupunta lang tayo sa bitag." Matapos huminto saglit, nagtanong siya, "Kumusta ang pagkaunawa mo sa bagay na ibinigay ko sa iyo?" May hawak na jade pendant si Yuhi sa kamay niya. Ginamit niya ang kanyang enerhiya para pinuhin ang jade pendant. Ang kanyang isip ay nalubog sa pag-unawa sa jade pendant. Sagot niya, "Nagmamadali ako. Na-refine ko lang ang 10% nito. 1 punto." Ungol ni Yang Kai, "Dapat sapat na iyon." "Young Master, saan nanggagaling ang jade ring na ito?" Naguguluhan na tanong ni Yuhi. Dati, noong tumatakas sila, biglang ibinigay ni Yang Kai ang singsing na ito sa kanya, na sinasabi sa kanya na unawain at pinuhin ito ng buong lakas. Hindi alam ni Yuhi ang dahilan, ngunit hindi siya nagtanong at ginawa lang ang sinabi sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang pag-unawa at pagpino nito, natuklasan niya na ang jade ring na ito ay talagang selyo ng isang malaking pormasayon. Tulad ng selyo ng kanyang Kuiwei Palace. Hindi pa niya narinig na may kinalaman si Yang Kai sa anumang puwersa. Bagamat miyembro siya ng First In, ang selyo ng malaking formation ng First In ay hindi maaaring nasa kanyang mga kamay. Ang ganoong bagay ay makokontrol lamang ng Lady Boss. Walang ibang kwalipikadong magkaroon nito. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. "Alam mo ba kung ano ang tawag sa malaking teritoryong ito?" Hindi alam ni Yuhi. Agad niyang kinuha ang mapa ng universe at tiningnan ito. Bigla niyang sinabi, "Ito ang teritoryo ng Kikiaw." Sa labas ng mapa ng universo, maraming malalaking teritoryo sa 3,000 mundo. Sa malaking teritoryong ito, mayroong hindi mabilang na puwersa na may iba't ibang laki. Sa pangkalahatan, kung mayroong pangalawang uri ng puwersa sa malaking teritoryong ito, ang malaking teritoryong ito ay ipapangalan sa puwersang ito. Halimbawa, sa malaking teritoryo ng Blessed Paradises, ang Xiaoyao Blessed Land ay ang Xiaoyao Territory, at ang Yinyang Wonderland ay ang Yinyang Territory. Sa malaking teritoryong ito, mayroong pangalawang klaseng puwersa na tinatawag na Kikiaw, kaya tinawag itong teritoryo ng Kikiaw. Ang isang malaking teritoryo na walang pangalawang klase na puwersa ay walang pangalan at pinangalanan lamang ng isang codename, tulad ng teritoryo ng DJIU, teritoryo ng C-17, at iba pa. Oo, ito ang teritoryo ng Kikiaw. Ang boses ni Yang Kai ay napuno ng bakas ng nostalgia. Naantig ang puso ni Yuhi, tinakpan niya ang kanyang mapupulang labi at nagulat na sinabi, "Young Master, itong jade ring, ito kaya ang selyo ng malaking pormasayon ni Kikiaw." Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganoong hula ay dahil naramdaman din ni Yuhi na ang malaking formation seal na ito ay hindi isang mababang antas. Hindi bababasa, ito ay dapat na isang pangalawang klase na puwersa, ngunit paano magkakaroon si Yang Kai ng selyo ng malaking pormasayon ng Kikiaw? Tumawa ng malakas si Yang Kai. Ito nga ang selyo ng malaking pormasayon ng Kikiaw. Sa kamay nito, makakalusot tayo sa teritoryo ng Kikiaw nang walang nakakaalam. Hanggat nagtatago tayo doon ng ilang sandali, hindi magagawa ng grupo ni Chixing na hanapin kami at natural na aalis. Natigilan si Yuhi, tulala siyang tumingin sa jade ring sa kamay niya, hindi siya nakaimik. Ito talaga ang selyo ng malaking pormasayon ni Kikiaw. Wala itong kabuluhan. Ang ganoong mahalagang bagay ay nasa kamay lamang ng pinuno ng isang puwersa, paano ito nasa kamay ni Yang Kai? Ayon sa alam ni Yuhi, ang pinuno ng malaking grupo ni Kikiaw ay isang 5th grade Heaven Opening Realm na tinatawag na Kikiaw Heavenly Monarch. Ang lakas nito ay kapantay ng kanya, hindi siya isang tao na dapat pagtripan. "Young Master, saan nanggaling ito?" Naguguluhan si Yuhi. Ito ay isang mahabang kwento. Tinukoy ni Yang Kai ang direksyon at tumawag.
Ipapaliwanag ko ito sa iyo habang naglalakad tayo. Matapos makinig sa paliwanag ni Yang Kai, nalaman ni Yuhi na noong una siyang pumasok sa labas ng mundo, naakit siya ng Kikyo's Fire Spirit Lands Venerable Guanhai at dinukot sa teritoryo ng Kikyo upang magtrabaho bilang isang utusan. Siya ay gumugol ng ilang araw sa teritoryo ng Kikyo, at nang siya ay lumabas upang manghuli ng isang tao na tinatawag na Fang Tai, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki na tinatawag na Shu Huang. Ang Shu Huang na ito ay may malalim na relasyon sa Kikyo, at ayon sa hula ni Yang Kai, ang teritoryo ng Kikyo ay dapat na kay Shu Huang, ngunit sa ilang kadahilanan, ito ay inookupahan ng Kikyo Heavenly Monarch. Nang inagaw ang kanyang teritoryo, natural na nangako si Shu Huang na maghihiganti, at ang Six Directions Wish Pouch ay pagmamay-ari ni Shu Huang. Nagtanim si Shu Huang ng Flying Blackback Centipede sa dawsil ni Yang Kai para banta siya, at ginamit ang Six Directions Wish Pouch para dalhin siya sa teritoryo ng Kikyo. Bilang may-ari ng teritoryo ng Kikyo, natural na naiintindihan ni Shu Huang ang engranding array ng Kikyo. Tahimik niyang pinasok ang teritoryo ng Kikyo upang pakialaman ang kontrol ng refinement array, ngunit dahil sa kakaibang kombinasyon ng mga salik, walang pagpipilian si Shu Huang kundi ang lumaban ng mag-isa sa mga eksperto sa heaven opening ng Kikyo. Ang laban ng iyon ay nakadurog sa lupa, at umagos ang dugo na parang mga ilog. Ilang venerable guardians ng Kikyo ang namatay, at alam ni Yang Kai na dalawa lang ang namatay. Ang venerable guardian ng Water Spirit Land ay namatay sa kanyang harapan, at maging ang kanyang spatial ring ay kinuha niya. Kung hindi dahil doon, hindi siya magkakaroon ng napakaraming heaven opening pills para manatili sa first in. Ang venerable guardian ng Fire Spirit Land na si Guanhai ay napatay din, at ang Kikyo Heavenly Monarch ay nagtamo ng matinding pinsala. Sa laban ng iyon, ang Earth Protection Array ng Seven Openings Land ay nagsiwalat ng maraming mga depekto, na naging dahilan upang tumakas ang marami sa mga hindi nasisiyahang manggagawang kakaiba. Noon sinamantala ni Yang Kai ang sitwasyon para makatakas. Noong panahong iyon, kasama niya sina Old Fang, Fang Bichi, Dai Yu, at Asan. Nang maglaon, hinanap ni si Chen Great General ang kanyang pamilya, nanatili sa first in, ginalugad ang Sun Star, at inagaw ang bangkay ng Golden Crow. Ang lupain ng Kikyo ay ang unang dakilang puwersang nakipag-ugnayan kay Yang Kai pagkatapos makapasok sa 3,000 mundo. Patungo sa puwersang ito, si Yang Kai ay walang kahit katiting na mabuting kalooban. Kung hindi dahil maagang nalantad si Shu Huang, pinipilit siyang kumilos, ang kapangyarihan ni Yang Kai sa Wood Attribute ay inalis na sana ni Guanhai. Noong tumatakas si Yang Kai, hinabol siya ni Shu Huang, na malubhang nasugatan, at ibinigay sa kanya ang seal ng Spirit Array na ito sa kanyang higaan upang magkaroon ng pagkakataon si Yang Kai na ipaghiganti siya at bawiin ang lupain ng Kikyo sa hinaharap. Hindi nang ahas na tumanggi si Yang Kai sa oras na iyon at tinanggap ang Jade Slip na ito. Nang maglaon, namatay si Shu Huang, at inilibing siya ni Yang Kai sa kanyang sealed world bid. Tungkol sa paghihiganti, natural na hindi ito seseryosohin ni Yang Kai. Talagang nagdusa siya ng husto sa lupain ng Kikyo, ngunit sa huli, binaliktad niya ang sitwasyon. Sa kanyang paglaki sa hinaharap, kung may pagkakataon, maaari siyang bumalik at humingi ng hustisya. Bago siya lumaki, hindi niya naisip na bumalik sa lupain ng Kikyo, lalo pa na ang Jade Slip na ito balang araw ay gaganap ng papel. Mahinahong nagsalita si Yang Kai, ngunit nagalit si Yuhi. Yung mga Maldite, dinukot talaga nila ang mga bagong dating nakakapasok lang sa 3,000 mundo bilang mga alipin. Ito ay sadyang hindi mapapatawad. Hindi na kailangan ng ganoong puwersa na umiral. Young Master, makatitiyak ka na talagang hahanapin ko ang hustisya para sa iyo. Humalaklak si Yang Kai. Gawin na lang natin ang lahat at ipaubaya na lang natin sa kalooban ng heaven. Hindi na kailangang pilitin. Hindi naman masyadong nakagalaw ang dalawa dahil kailangan nilang bigyang pansin ang pagtatago ng kanilang mga landas. Ang ilang dosenang heaven opening realms ng Crimson Star ay nakakalat sa malaking teritoryong ito, kaya walang masabi kung kailan sila makakasagasa sa kanila, kaya pinakamahusay na mag-ingat. Sa kabutihang palad, medyo maayos ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang araw, biglang lumitaw sa harapan nila ang isang malaking hamog. Napakakapal ng fog na ito na nakaharang sa kanilang line of sight at maging ang kanilang divine senses ay hindi ito makapasok. Dumating na sila sa lupain ng Kikyo. Gumamit na silang dalawa ng sarili nilang mga diskarte para itago ang kanilang mga figure at aura habang tahimik silang lumalapit sa hamog. Si Yuhi ay isang 5th grade heaven opening realm cultivator, kaya natural na hindi pangkaraniwan ang kanyang mga diskarte sa pagtatago. Maliban kung ang lakas ng isang tao ay kapantay sa kanya, magiging mahirap siyang tuklasin. Bagamat kulang ang lakas ni Yang Kai,
Kasama ang Shadowless Veil, walang sinuman sa ibaba ng mid-grade Heaven Opening Realm ang maaaring mag-espiya sa kanya, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paglantad ng kanyang mga landas. Habang papalapit sila, tumingin si Yang Kai at nakita na ang hamog ay bumabagsak na parang kulay abo na ulap, ngunit mayroong maraming mahihinang bahagi sa hamog na malinaw na naiiba sa ibang mga lugar. Alam niya na noong huling beses na nagdulot ng kalituhan si Shu Huang sa lupain ng Kikiaw, nagdulot na siya ng hindi na mapananawli na pinsala sa lupain ng Kikiaw. Ang mga mahihinang bahagi sa hamog ay ang mga mahihinang bahagi ng engranding pormasayon ng lupain ng Kikiaw. Kahit na mahigit 100 taon na ang nakalipas, hindi magiging madali para sa lupain ng Kikiaw na ayusin ang mga lugar na ito. Hindi pa banggitin, ang Kikiaw Heavenly Monarch ay dapat ding nagpapagaling at hindi magkakaroon ng maraming lakas upang harapin ang mga bagay na ito. Huminahon si Yang Kai. Bagamat ang Jade Ring ay ang rune seal ng engranding array ng lupain ng Kikiaw, maliit na bahagi lang nito ang pinino ni Yuhi. Sa una ay medyo nag-aalala siya na hindi nila makapasok ng maayos sa lupain ng Kikiaw, ngunit ngayon ay tila wala ng anumang problema. Nang hindi nangangailangang magsalita si Yang Kai, lumipad na si Yuhi patungo sa mga mahihinang lugar. Matapos tahimik na pagmasdan ng ilang mga kapintasan, sa wakas ay pumili si Yuhi ng isa at lihim na ipinadala ang kanyang boses sa kanya. Young Master, tiwala ako na madadala kita, ngunit hindi ko alam kung matutuklasan tayo pagkatapos nating pumasok. Kung matuklasan tayo, kailangan nating umalis ng mabilis. Alam ko, gawin natin. Tumanggo si Yang Kai. Sa anumang kaso, sila ay tinutugis ng Scarlet Star Sect, kaya ang pinakamasamang sitwasyon ay ang magtago sa Heavenly Temple. Martial Peak, Kabanata 4131. Paghiram ng mga tao. Pinaandar ni Yuhi ang kapangyarihan ng Jade Pendant at naglabas ng sinag ng liwanag. Ang manipis na hamog ay gamulong at dahan-daang humiwalay sa mga gilid, na nagpapakita ng isang daanan na patungo sa loob. Nagkatinginan ang dalawa at walang pagdadalawang isip na pumasok. Nang mawala lamang ang dalawang figure ay dahan-dahang nagsara ang hamog. Wala namang abnormalidad. Ilang sandali pa, pumasok sina Yang Kai at Yuhi sa lupain ng Kikiaw. Ang proseso ay hindi inaasahang madali. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at sa halip ay itinago ang kanilang presensya at naghintay sa lugar ng mahabang panahon. Makalipas ang 1 oras, wala pa ring gumagalaw mula sa lupain ng Kikiaw. Noon lamang nakumpirma ni Yang Kai na silang dalawa ay walang naalerto sa sinuman. Hindi naman kakaiba kapag naiisip na iyon. Ang kalituhan ni Shu Huang 100 taon na ang nakakaraan ay nagdulot ng maraming depekto sa defensive array ng lupain ng Kikiaw. Napino rin ni Yuhi ang isang bahagi ng kapangyarihan ng Jade Ring, kaya natural siyang nakapasok nang hindi inaalerto ang sinuman. Kung ang Kikiaw Heaven Monarch ay mapagbantay, maaaring natuklasan niya silang dalawa. Gayunpaman, nahulaan ni Yang Kai na ang Kikiaw Heaven Monarch ay nagpapagaling pa rin. Sinabi ni Shu Huang na ang Kikiaw Heaven Monarch ay hindi makakabangon ng walang maraming taon ng paggaling. Sa abot ng mata, ang mga bakas ng dakilang labanan ay matagal nang nawala. Ang buong lupain ng Kikiaw ay binubuo ng 7 spirit provinces at sinakop ang isang malawak na lugar. Dahil dito ang lupain ng Kikiaw ay tinawag na lupain ng Kikiaw. Ang 7 spirit province na ito ay napaka-espesyal din. Ang bawat spirit province ay nag-alaga ng iba't ibang elemental na kapangyarihan. Ang Yin, Yang, at 5 elements ay nagtipon lahat. Ang lupain ng Kikiaw ay nagtanim ng mga puno ng prutas na may iba't ibang elemental na katangian at nagbunga ng mga spirit fruit. Ang mga spirit fruit na ito ang pangunahing sangkap para sa pagdadalisay ng Heaven Opening Peel. Ito ay dahil dito na ang lupain ng Kikiaw ay nakakuha ng isang foothold sa 3,000 worlds. Sa sandaling ito, maraming cultivator ang lumilipad sa paligid ng spirit states, patungo sa ibang lugar na lumulutang sa ibabaw ng lupain ng Kikiaw. Ang lugar na iyon ay ang odd job market ng lupain ng Kikiaw. Bawat buwan kapag nagbukas ang palengke, laming-galing si Yang Kai saglit, nag-iisip tungkol dito. Ang lugar na iyon ay isang fragment ng isang mundo. Hindi alam kung sinong henerasyon ng master ng lupain ng Kikiaw ang naglipat dito para magamit bilang isang palengke. Bawat buwan, magkakaroon ng 3 araw kung kailan bukas ang pamilihan para sa mga odd job na disipulo ng lupain ng Kikiaw upang makipagpalitan at manggal akal. Bumili pa si Yang Kai ng 3rd grade metal attribute material, ang unsolid golden do, para kay Daiyu. Sa pag-iisip kung gaano kahirap kumita ng Heaven Opening Pills noong una siyang pumasok sa 3,000 mundo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ngayon, ang kanyang net worth ay higit sa 100 milyon. Sa loob lamang ng maikling 10 taon, naganap ang gayong pagbabago. Si Yang Kai ay napakapamilyar sa merkado.
Kung tutusin, maraming beses na siyang nakapunta rito. Ang kanyang destinasyon ay ang Mundo Fragment kung saan matatagpuan ang merkado. Ang 7 Openings Land ay mayroong 7 Openings Heavenly Monarch at ilang Earth Protectors. Hindi ligtas para sa kanya at kay Yuhi na magtago doon. Gayunpaman, ito ay naiiba sa merkado. Karamihan sa mga taong nagtipon doon ay mga Chores Disciples. Napakakaunting mga tunay na 7 Openings Land Disciples. Kung doon sila nagtago, hindi nila kailangang mag-alala na matuklasan sila. Tahimik niyang tinawag si Yuhi, pagkatapos ay sinundan ang mga tao at lumipad patungo sa palengke. Hindi nagtagal, napunta sila sa fragment ng mundo. Ang World Fragment ay hindi masyadong malaki, ngunit hindi rin ito maliit. Maliit na bahagi lamang ng World Fragment ang ginamit. Marami pa ring lugar na dapat tuklasin. Nakahanap si Yang Kai at Yuhi ng isang liblib na lugar at tahimik na naghukay ng butas para mapagtataguan. Sa puntong ito, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Ang pagtakas na ito ay natapos na pansamantala. Ang natitira na lang ay maghintay sa mga tao ni Chixing na umalis. Pagkatapos, makakahanap siya ng pagkakataong umalis sa lugar na ito. May bakas ng pagod na pumasok sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Mula nang magsara ang Land of Elders, siya ay tumatakbo. Una, hinabol siya ng maraming Divine Spirit, at ngayon, hinabol siya ng Crimson Star. Lihim siyang nanumpa na kapag umabant siya sa Heaven Opening Realm sa hinaharap, ang unang bagay na gagawin niya ay hanapin si Chixing at ipaalam kay Zhao Baichuan ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Ang kanyang isip ay nahuhulog sa kakaibang espasyo sa likod ng kanyang kamay. Gusto niyang tanungin si Zhu Jiayan kung kumusta na siya, ngunit sino ang nakakaalam na ang lalaking ito ay nakatulog ng mahimbing. Alam niyang nasira ang pinanggalingan nito at kailangang gumaling. Kung hindi, hindi siya magiging mahina. Para sa sinumang Divine Spirit, ang kanilang pinagmulan ang kanilang pundasyon. Katulad ng dowsil ng cultivator, kung ang pinanggagalingan ng isang tao ay lubhang nasira, ito ay napakahirap na mabawi. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ng paggaling ay magkakaroon ng pagkakataon. Paglingon niya kay Yuhi, hindi niya maiwasang magulat. Bakit mo pinipino itong jade? Nakita niya si Yuhi na nakaupo sa isang lotus na posisyon, nalubog sa kanyang mga iniisip habang hawak niya ang jade slip sa kanyang palad at nakatuon sa pagpino nito. Ibinigay niya ang jade slip na ito kay Yuhi dati dahil mas mataas ang cultivation nito kaysa sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na mas mabilis itong pinuhin. Pinatunayan ng katotohanan na ito nga ang nangyari. Kung mismong si Yang Kai ang nagpino nito, tiyak na hindi siya makakalusot sa nagtatanggol na spirit array at makalusot dito sa loob lamang ng ilang araw. Pero ngayong pumasok na siya, hindi na kailangang pinuhin pa. Binuksan ni Yuhi ang kanyang mga mata at sinabing, "Young Master, hindi mo ba gusto itong lupain ng Kikiaw?" Natigilan si Yang Kai nang marinig niya ito, ngunit agad niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi niya maiwasang matawa. Kahit na pinuhin mo ang jade na ito at kontrolin ang array dito, hindi magiging madali ang pag-agaw sa lupain ng Kikiaw. Noon, si Shu Huang ay isa ring 5th grade Heaven Opening Realm, na kapareho ng Yuhi. Noon, siya ang orihinal na may-ari ng lupain ng Kikiaw kung tutusin, alam niya ang lahat tungkol sa lugar na ito. Ginamit niya ang jade para kontrolin ang array sa kanyang kamay para labanan ang Kikiaw Heavenly Monarch at ang maraming venerables na nagpoprotekta sa mundo. Sa huli, hindi siya nagtagumpay at nawalan pa ng buhay. Kaya't kahit naganap na pinino ni Yuhi ang jade na ito, maaaring wala siyang pagkakataong agawin ito mula sa bibig ng tigre. Pagbabago ng paksa, tumanggo si Yang Kai at sinabing, "Pero ikaw ang bahala, hindi kailanman mali na magpino pa. Bagamat ligtas pa ring magtago dito, walang katiyakan na hindi sila matutuklasan." Kapag dumating ang oras na iyon, mas pinipino nila ang jade, mas magkakaroon sila ng inisyatiba. Tumanggo si Yuhi at muling itinoon ang pansin sa pagpino. Walang ibang sinabi si Yang Kai. Pumikit siya at inayos ang paghinga para makabawi ng lakas. Lumipas ang oras ng unti-unti. Sa kawalan, sa pangunahing tuktok ng 100 Refinement Peak, ang mukha ni Zhao Baichuan ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Mula sa impormasyong natanggap niya mula sa kanyang mga nasasakupan, nawala si Yang Kai ng walang bakas, na labis na ikinainis niya. Sa Great Cosmological Realm sa loob ng mahigit isang dekada, ang pinakamalaking nanalo ay si Yang Kai, ngunit kung mayroong pangalawang nanalo, maaaring si Chixing iyon. Bagamat si Chixing ay baliw na ninakawan ni Yang Kai, at 70% ng lahat ng kita ay nahulog sa bulsa ni Yang Kai, umasa din si Chixing sa kapangyarihan at reputasyon ni Yang Kai upang umunlad sa Great Cosmological Realm, na nag-iipon ng malaking halaga ng kayamanan at lakas tao. Ang 3 great forces ng Star City ay Sword Pavilion, Thunderlight Sect, at Crimson Star.
Sa orihinal, ang Crimson Star ay huling nirerango, ngunit dahil kumapit sila sa malaking puno na kilala bilang Yangkai, nakaligtas sila at mabilis na nakabangon sa kahirapan. Para sa Sword Pavilion, ang Thunderlight Sect ay matagal nang nawasak at hindi na umiiral. Gayunpaman, isang bagay ang mapunta sa Great Cosmological Realm, at isa pang bagay na makalabas sa Great Cosmological Realm. Sa Great Cosmological Realm, handa si Zhao Baichuan na mapasailalim ni Yang Kai dahil si Yang Kai ay nasa likod niya si Zhu Jiayan. Gayunpaman, sa labas ng mundo, nang walang pagsugpo sa fog ng Great Cosmological Realm, ang Emperor Realm ay wala sa kanyang paningin. Iniisip ang 70% ng mga kita na napunta sa bulsa ni Yang Kai, paano ito matitiis ni Zhao Baichuan. Ang 30% ng mga kita ay napakalaki na, pabayaan ang 70%. Kung kaya niyang patayin si Yang Kai at bawiin ang iba pang kita, tiyak na magiging maganda ang kinabukasan ni Qixing. Tiwala rin si Zhao Baichuan na kaya niyang makapasok sa 6th grade sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, ang brat na iyon ay masyadong magaling tumakas. Kahit na pinakilos niya ang 12-12 ng eksperto sa Heaven Opening Realm at ginamit ang 100 Refinement Pick, hindi pa rin niya ito mapigilan. Ang malaking teritoryong ito ay natatakan pa rin. Tiyak na si Yang Kai ay dapat na nasa malaking teritoryong ito, ngunit walang nakakaalam kung saan siya nagtatago. Sa mga araw na ito, ang ilan sa maliliit na puwersa sa teritoryo ng 7 Openings ay nakatagpo ng malaking kasawian. Sa malaking teritoryong ito, hindi lamang ang teritoryo ng 7 Openings ang puwersa sa teritoryong ito. Marami pang ibang puwersa na hindi makikita sa publiko, pati na rin ang maraming universe worlds. Upang mahanap si Yang Kai, ang mga tao ni Qixing ay masasabing walang prinsipyo. Gayunpaman, marami silang eksperto sa Heaven Opening Realm, at naruroon si Zhao Baichuan, isang 5th grade Heaven Opening Realm expert. Kahit nagtatampo ang maliliit na puwersang iyon, wala silang lakas ng loob na magsalita. Maaari lamang nilang hayaan si Qixing at ang iba pa na pumasok sa kanilang punong tanggapan at walang habas na maghanap. Ang buong teritoryo ng 7 Openings ay masasabing pinukaw ni Qixing. Tumingin si Zhao Baichuan kay Chen Tianfei at nagtanong. Hindi mo pa rin siya nahahanap. Naramdaman ng pidyo na galit ni Zhao Baichuan, pinunasan ni Chen Tianfei ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing. Hindi ko pa siya nahahanap, ngunit huwag kang mag-alala, Chief Head. Siguradong hindi makakatakas ang brat na iyon. Ang pasukan sa teritoryo ay tinatakan pa rin ni Qixing. Kung nais ni Yang Kai na umalis sa malaking teritoryong ito, tiyak na magdudulot siya ng kaguluhan. Malamig na ngumuso si Zhao Baichuan. Alam din ng haring ito na hindi makakatakas ang brat, ngunit kung patuloy siyang magtago, saan natin siya makikita? Mapait na sinabi ni Chen Tianfei. Chief Head, hindi sa hindi namin ginagawa ang aming makakaya, ngunit wala kaming sapat na tao. Upang habulin si Yang Kai, tinakbo nila ang ilang malalaking teritoryo, at ilang dosenang eksperto sa Heaven Opening Realm ang dinala ni Zhao Baichuan. Ang karamihan ng mga tao ni Qixing ay nasa daan pa rin, at aabutin sila ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan bago makarating. Gayunpaman, kung gusto nilang umasa sa ilang dosenang eksperto sa Heaven Opening Realm na ito upang makahanap ng isang tao sa napakalaking teritoryo, walang alinlangan na ito ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Malinaw na naunawaan din ni Zhao Baichuan ang puntong ito, at kumunot ang kanyang noo. Pinagmasdan ni Chen Tianfei ang kanyang ekspresyon at sinabing, Chief Head, kung gusto nating lutisin ang sitwasyong ito, maaari lang tayong humiram ng mga tropa. Humiram ng tropa? Saan galing? Napayuko si Zhao Baichuan at tumingin sa kanya. Humalaklak si Chen Tianfei. Hindi ko ito itatago kay Chief Head. Sa malaking teritoryong ito, mayroong isang puwersa na tinatawag na lupain ng Qiqiao, at ang master ng lupain ng Qiqiao ay si Qiqiao Heavenly Monarch. Minsan ay nagkaroon ako ng magandang relasyon sa kanya, kaya kung walang pakialam si Chief Head, maaari pa tayong pumunta sa lupain ng Qiqiao at subukan itong subordinate na humiram ng mga tropa kay Qiqiao Heavenly Monarch. Kung handa siyang tumulong, magiging simple ang mga bagay. Qiqiao Heavenly Monarch, tila may naalala si Zhao Baichuan. Maaaring si Qiqiao Heavenly Monarch na pumunta sa Star City at gumawa ng maraming negosyo kay Qixing. Narinig na ni Zhao Baichuan ang taong ito noon, ngunit siya ay nag-iisa upang makapasok sa 6th grade sa mga unang taon, kaya hindi pa niya ito nakilala. Sa panahon ng kanyang pag-iisa, lahat ng mga gawain ni Qixing ay pinamahalaan ni Chen Tianfei, at sa panahong iyon sila ay nagkaroon ng ugnayan. Gayunpaman, iulat ni Chen Tianfei ang bagay na ito sa kanya pagkatapos, kaya narinig lang ni Zhao Baichuan ang Qiqiao Heavenly Monarch. Marshall Peak, Kabanata 4132. Pagkakataon. Siya iyon. Tumanggo si Chen Tianfei.
Ang 7 Heavenly Monarch na iyon ay napakalakas din, isang 5th grade Heaven Opening Realm. Tumanggo si Zhao Baichuan, isang 5th grade Heaven Opening Realm ang kapantay niya, at bilang pinuno ng isang rehiyon, siguradong hindi mababa ang kanyang katayuan. Mataimtim niyang tinanong, sigurado ka ba? Humalaklak si Chen Tianfei, sigurado ako sa 70%. Gayunpaman, tiyak na may halagang babayaran, at si Chief Head ang manggaguna sa pagkakataong ito. Ang pagbabayad ng kaunting presyo ay wala, tumanggo si Zhao Baichuan. Dahil gusto niyang humiram ng tropa, tiyak na kailangan niya ng kabayaran, ngunit hanggat maaari niyang mahanap si Yang Kai, sulit ito. Punta tayo sa lupain ng Kikiaw. Agad na itinuro ni Chen Tianfei ang daan at ang 100 refining peak ay mabilis na tumungo patungo sa lupain ng Kikiaw. Pagkaraan ng isang araw, itinuro ni Chen Tianfei ang ulap sa unahan at sinabing, Chief Head, nakarating na tayo sa lupain ng Kikiaw. Tumingin si Zhao Baichuan at nakita ang fog na bumabagsak, ngunit hindi niya makita ang loob ng lupain ng Kikiaw. Hindi niya maiwasang tumanggo. Ang kapaligiran ng isang dakilang sekta ay talagang pambihira. Humalaklak si Chen Tianfei. Ito ang unang pagkakataong pumunta si subordinate dito. Mangyaring maghintay sandali, Chief Head, hayaan mo akong magpadala ng mensahe sa 7 Heavenly Monarch at buksan niya ang pinto. Bahagyang tumanggo si Zhao Baichuan. Agad na kumuha ng token si Chen Tianfei at ibinuhos ang kanyang divine sense dito. Maraming beses na nagpunta ang 7 Heavenly Monarch sa Star City para gumawa ng ilang transaksyon kay Qixing, kaya natural na nag-iwan sila ni Chen Tianfei ng paraan para makipag-ugnayan sa isa't isa. Gayunpaman, palaging 7 Heavenly Monarch ang pumunta para hanapin siya. Hindi inaasahan ni Chen Tianfei na isang araw ay kailangan niyang humingi ng tulong sa iba. Kasi simula pa lang niyang makipag-ugnayan sa 7 Heavenly Monarch nang bumagsak ang hamog at namimilipit. Biglang may kulog at kidlat na kasing kapal ng balde na sumabog mula sa hamog, na dumating sa harap niya sa isang kisap mata. Saglit na natigilan si Chen Tianfei. Ang kanyang singkit na mga mata ay napuno ng liwanag na pumupuno sa kalangitan. Naging mataimtim din ang ekspresyon ni Zhao Baichuan habang sumisigaw. Buksan. Sa isang dagandong, yumanig ang 100 refining peak at bumulwak ang mayamang kapangyarihan ng earth element mula sa 100 refining peak, na bumubuo ng airtight layer ng proteksyon sa paligid ng artifact na ito. Nakakabingi ang tunog ng pagsabog. Ang kidlat ay tumama sa 100 refinement peak, na naging sanhi ng ilusyong figure na umindayog ng hindi matatag. Napakalakas ng pag-atake. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhao Baichuan. Maging ang 100 refinement peak ay hindi makayanan ang gayong pag-atake ng ilang beses. Nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang ilan pang kidlat na tumatama mula sa hamog. Kasabay nito, isang galit na dagandong ang nagmula sa lupain ng Kikiaw. Yu Shushan, sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Gusto mong sakupin ang aking lupain ng Kikiaw. Mag-ingat na huwag kainin ang iyong sarili ng sobra. Napatulala si Chen Taifei. Siya at ang iba pa ay kara-rating lang dito at sila ay inatake. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sino itong Yu Shushan? Boom boom. Kung saan man dumaan ang kidlat, nabasag ang kawalan. Ang 100 refinement peak ay isang kayamanan na ginugol ni Zhao Baichuan ng maraming pagsisikap upang pinuhin. Ito ay lubhang pambihira. Nang makita ang pag-atake ng kidlat, mabilis na lumiit ang 100 refinement peak. Kasabay nito ang paggalaw nito upang maiwasan ang kidlat. Ganunpaman, tinamaan pa rin ito ng kidlat. Muling yumanig ang bundok, at nahati ang isa sa mga taluktok ng bundok. Chen Tianfei. Galit na galit si Zhao Baichuan at lumingon kay Chen Tianfei. Ang pinsala sa 100 refinement peak ay nagpasakit sa kanyang puso. Bagamat hindi masama ang kayamanang ito, mahirap para sa kanya na harangin ang kapangyarihan ng porma sayon. Si Chen Tianfei ay nababalot ng malamig na pawis. Wala siyang pakialam at nagmamadaling sumigaw. Heavenly Monarch, tumigil, tumigil. Ako si Crimson Star Chen Tianfei, hindi si Yu Shushan. Heavenly Monarch, nakilala mo ba ang maling tao? Kung hindi siya mali ang narinig, ang boses na sumigaw mula sa lupain ng Kikiaw kanina ay dapat ay ang Heavenly Monarch Kikiaw. Sa sandaling bigkasan ang mga salitang ito, ang mahinang kidlat sa ulap ay biglang tumigil, at isang nagulat na boses ang tumunog. Chen Tianfei. Si Chen Tianfei ng Crimson Star. Hindi alam ni Chen Tianfei kung tatawa o iiyak. Nagmamadali siyang lumipad palabas ng 100 refinement peak at ipinakita ang kanyang mataba na anyo. Sino pa kaya ito? Heavenly Monarch, tingnan mong mabuti. Ilang sandali pa, isang nagulat na boses ang nagmula sa ulap. Si Brother Chen ba talaga? Mahirap na hindi siya makilala. Sa pagtingin sa Trichiliacosm at sa bilyon-bilyong buhay na nilalang, mahirap makahanap ng mataba tulad ni Chen Tianfei. Ngunit hindi nagtagal,
Ang Heavenly Lord Kikiaw ay sumagot ng malamig. Bakit pumunta si Brother Chen sa aking lupain ng Kikiaw? Sino ang nasa tuktok na iyon? Nagmamadaling sinabi ni Chen Tianfei. Heavenly Monarch, may hihilingin ako sa iyo, kaya pumunta ako rito. Kung tungkol sa pick na ito ay tinatawag na 100 Refinement Pick. Ito ay pag-aari ng aking Chief Head, kaya natural na ito ang aking Chief Head. Habang nagsasalita siya, lumingon siya at sinenyasan si Zhao Baichuan. Malungkot ang mukha ni Zhao Baichuan. Pagkatapos magnilay-nilay, inalis niya ang 100 Refinement Pick at ipinakita ang kanyang sarili. Kasama niya ang higit sa 100 ng low-grade Heaven Opening Realm. Ito talaga ang Chief Head Crimson Star. Halatang nabigla si Heavenly Monarch Kikiaw. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ilang beses na siyang nakapunta sa Crimson Star City, ngunit hindi pa niya nakita si Zhao Baichuan. Alam niya na ang taong ito ay nag-iisa sa buong taon upang makapasok sa 6th grade, kaya hindi siya tumutol. Ngayong ang taong ito ay lumabas na sa pag-iisa, maaaring naabot na niya ang 6th grade. Sa pag-iisip ng gayon sa kanyang puso, ang tono ni Heavenly Monarch Kikiaw ay hindi maiwasang maging mas magalang. Malamig ang mukha ni Zhao Baichuan. Walang sino man ang magiging maganda ang mood pagkatapos ng pag-atake ng walang dahilan, hindi pa banggitin na naiinis na siya kay Yang Kai. Nang marinig ito, bahagyang tumango lamang siya. Matagal nang narinig ng matandang ito ang pangalan ng Heavenly Monarch. Sinabi ng Heavenly Monarch Kikiaw, Brother Chen, bakit ka pumunta dito ngayon? Sinabi ni Chen Tianfei, mayroon kaming kahilingan. Maaari bang payagan tayo ng Heavenly Monarch na mag-chat sa loob? Sa ulap, natahimik sandali ang Heavenly Monarch Kikiaw bago sinabing, pakiusap. Nang matapos siyang magsalita, gamulong ang hamog, na nagpapakita ng isang daanan. Hindi napigilan ni Chen Tianfei na mapabuntong hininga. Tumingin siya pabalik kay Zhao Baichuan na may nagtatanong na ekspresyon. Bahagyang tumango si Zhao Baichuan. Bahagyang ngumiti si Chen Tianfei at ikinulong ang kanyang mga kamay. Paumanhin sa pag-istorbo sa iyo. Habang nagsasalita siya, pinona niya ang daan. Sa likod niya, si Zhao Baichuan ay parang buwan na napapalibutan ng mga bituin. Hindi nagtagal, pumasok sila sa 7 Openings Land. Biglang may sumulpat na grupo ng Heaven Opening Realm sa harap nila. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mukha na kasing linaw ng jade. Buong pusong ngumiti si Chen Tianfei at itinaas ang kanyang mga kamay patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagbati, Heavenly Monarch. Ang taong ito ay ang master ng 7 Openings Land, Heavenly Monarch Kikiaw. Tumawa ang Heavenly Monarch Kikiaw at humawak sa braso ni Chen Tianfei. Pagkalipas ng maraming taon, mukhang maganda pa rin si Brother Chen gaya ng dati. Binabati kita, ngumiti ng mapait si Chen Tianfei. Heavenly Monarch, binobola mo ako. Nitong mga nakaraang taon, buntong hininga. Ito ay isang mahabang kwento. Payagan akong ipakilala sa iyo ang Heavenly Monarch. Ito ang Chief Head na si Zhao ng Crimson Star. Chief Head, ito ang Heavenly Monarch. Itinaas ng Heavenly Lord Kikiaw ang kanyang mga kamay. Chief Head Zhao. Binati ni Zhao Baichuan ang pagbati. Masyadong magalang ang Heavenly Monarch. Nakita ng Heavenly Monarch Kikiaw ang kanyang ekspresyon at alam niya na ang taong ito ay nagtatanim pa rin ng sama ng loob sa nangyari kanina. Nagmamadali siyang nagpaliwanag. Head Zhao, huwag mo akong sisihin. Hindi ko sinasadyang atakihin ka ngayon lang. Inatake na lang ang 7 Openings Land namin at maraming araw nang nagugulo. Bigla akong nakarinig ng isang alagad. Iulat na may dumating na eksperto. Akala ko ay magnanakaw na naman iyon, kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sana mapatawad kami ni Head Zhao. Natigilan si Zhao Baichuan. May dumating talaga para maghanap ng problema sa Heavenly Monarch. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit agad siyang inatake ng kabilang partido nang magkita sila. Ito pala ay tinatrito nila siya bilang isang kaaway. Dahil mapatawad ito, nawala ang bakas ng kalungkutan sa kanyang puso. Gulat na sabi ni Chen Tianfei. Sino ang matapang na pumunta rito at humingi ng pagkain? Ha? Mahabang kwento. Napabuntong hininga ang Heavenly Monarch Kikiaw. Ang kanyang tono at ekspresyon ay eksaktong kapareho ng kay Chen Tianfei. Nagtaas ng kilay si Zhao Baichuan. Mukhang nasugatan si Heavenly Monarch. Nalaman niya na kahit na ang taong ito ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm, ang kanyang aura ay medyo hindi matatag. Hindi lang siya, kundi ang tatlong 4th grade Heaven Opening Realm expert sa likod niya ay ganoon din. Galit na sinabi ng Heavenly Monarch Kikiaw. Nasugatan ako ilang taon na ang nakalipas at hindi pa rin nakaka-recover. Kahit na ang defensive formation ng 7 Openings Land ko ay nasira. Kung hindi dahil doon, paano maglalakas loob si Yu Shushan na ay bully ako? Dati, tinawag niya ang pangalan ni Yu Shushan. Ngayong binanggit niya itong muli,
Agad na naunawaan ni na Zhao Baichuan at Chen Tianfei na ang taong ito ang dapat na nagplano laban sa 7 Openings Land. Huwag na nating pag-usapan ang ganoong problema. Ngayon, ang dalawang pinuno ng grupo ni Qixing ay dumating sa aking 7 Openings Land, na nagdadala ng liwanag sa aking hamak na tirahan. Halika, maghanda ng isang piging. Hayaan itong Heavenly Monarch, Brother Chen, at Head Zhou uminom at makipag-chat ng masaya. Sa utos na ito, may agad na pumunta para maghanda ng handaan. Magiliw na inimbitahan ng Heavenly Monarch Kikiao sina Zhao Baichuan at Chen Tianfei. Natural na hindi tumanggi ang dalawa at agad na pumunta sa handaan. Sa palengke, nagkatinginan sina Yang Kai at Yuhi, medyo walang imak. Talagang hinabol nila tayo hanggang dito. Baka may natuklasan sila. Hindi maiwasang mag-alala ni Yuhi. Medyo malaki ang kaguluhan kanina. Kahit nagtatago sila sa palengke ay napansin pa rin nila ito. Gayunpaman, hindi nila marinig ang pag-uusap ng Heavenly Monarch Kikiao at Chen Tianfei, kaya hindi nila alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Bagamat hindi malamang, hindi namin maaaring pabayaan ang aming pagbabantay. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay marangal. Hindi siya nag-iwan ng anumang kapintasan sa daan, kaya hindi dapat ito natuklasan ng mga taga-Qixing. At saka, kung may nadiskubre talaga sila, nagsagawa na sila ng aksyon. Paano kaya nila naiwan silang mag-isa? Gayunpaman, mas mahusay na maging ligtas kaysa magsisi. Natural na imposibleng umalis ngayon. Malaki ang posibilidad na alertuhan nila ang kalaban. Bukod dito, hindi lahat ng mga tao ni Qixing ay narito. Halatang may mga naghahanap pa sa labas. Ngayon ay maaari lamang silang maghintay at makita. Habang lihim na nag-aalala ang dalawa, sa piging, ang lahat ay nagpapalitan ng mga toast at nagiinuman sa isa't isa. Balak ng Heavenly Monarch Kikiao na kaibiganin si Zhao Baichuan, kaya natural na masigasig siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na si Zhao Baichuan ay nasa 5th grade lamang. Tila hindi siya matagumpay na umabant sa 6th grade. Habang siya ay nabigo, siya ay palihim na nakahinga ng maluwag. Total, nasa 5th grade lang siya, at nasugatan siya. Ang pagharap sa isang 6th grade ay medyo nakaka-stress. Sa piging, puro pag-iibigan ang pinag-uusapan ng lahat at wala ng iba. Naging maayos silang lahat. Gustong banggitin ni Chen Tianfei kay Heavenly Monarch Kikiao ang tungkol sa paghiram ng mga tropa, ngunit lihim siyang pinigilan ni Zhao Baichuan. Hindi naintindihan ni Chen Tianfei, ngunit ginawa niya ang sinabi sa kanya. Pagkatapos ng piging, binanggit ni Zhao Baichuan na gusto niyang tingnan ang lupain ng Kikiao. Ang Kikiao Heavenly Monarch ay natural na sumang-ayon at pinahintulutan ang Earth Spirit na personal na dalhin si Qixing at ang iba pa upang libutin ang 7 Spirit Continents ng lupain ng Kikiao. Ang Earth Spirit Venerable ay kapareho ni Duanhai. Pareho silang 4th grade Heaven Opening Realm, na kapareho ni Chen Tianfei. Sa ilalim ng mga lihim na tagubilin ng Heavenly Monarch Kikiao, natural na pinangunahan niya ang daan ng buong puso. Dahil dito, masaya ang host at ang bisita.